namin yung kaayusan, yung peace and order ng Davao. Kaya nga sabi niya, ginagawa niya ito para sa ating mga anak, para sa amin. Ginagawa niya ito hindi para sa kanya, hindi para kay Vice President Sara Duterte, kundi para sa ating kinabukasan, sa ating mga anak. Tingnan nyo, anong mangyayari kung ang bansa natin ngayon lukluk na sa droga? Anong mangyayari sa future generation ng bansa? Titingnan natin, kaya nga ang ating Pangulo ngayon, ang dating Pangulong Duterte, binibigyan niya ng halaga ang mga pag-aayos sa ating bansa ngayon. Kaya ngayon, kahit anong mangyayari, papatuloy yung pagsuporta natin sa ating Tatay Digong. Babayaran. Saan babayad dito? Yan o, yan o. Yung sa kabila. Di ba po kayo po Wala daw nabanggit nyo kanina sa akin na kayo ay taga Davao. Yes. May mga pinapakalat kasi yung mga kabilang kampo ni De Junior na lumakas na daw doon sa Nograles at saka laglag na daw doon si Tatay Digong. Anong opinion nyo eh? Taga Davao kayo eh. Sabi ko, yun ang sabi ng lahat, lumakas na daw si Nograles. That is what we call this propaganda nila. Kung titingnan mo, oo, maraming mga ayuda ngayon binibigay doon sa Davao. Pero yung mga puso ng mga tao, nananatiling Duterte pa rin. Ako, hindi ko na lang siguro sasabihin for the sake of my security kung saan ako banda sa Davao. Pero kung titingnan mo, ang District 1, District 2, until Turil District, puro mga Duterte yan. Kaya kung anong sinasabi ng malakas daw si Nograles, kalukuhan yan. Kasi bagamat kung titingnan nyo dati, yung tumakbo pa si Boy, si Prospero, ang ama niya, hindi nga nakakalusot, hindi nga nakakapasok sa pagiging mayo. Ito pa kaya ngayon anak na ng Nograles. Walang mangyayari na hindi talaga uupo, hindi talaga makakatikim ng upuan si Nograles sa office of the mayor ng Davao City. Ay sir, yung nung isang araw po na medyo parang nagkagulatan po na nakita naman po din namin sa social media na maraming mga kapulisan pong bumaba sa international airport. Totoo po ba yun, sir? Oo, nakita po namin doon mismo at nung nabalitaan kung merong dumating daw na mga at least sabi nila nasa mga 7,000 daw. Parang kalukuhan yung sinasabi nilang 7,000. Pagkakatingin ko nasa mga 2 to 300 lang yun eh. Ang pagkakakita namin doon, talagang sinasabi nila exercise lang daw. It is an exercise. Pero ang tanong, exercise para saan? Zombie apocalypse? Anong tinutukoy niyo doong exercise? Anong klaseng exercise yung tinutukoy niyo doon? Kung talagang totoong exercise lang yan. Kasi nababalitaan na talagang may warrant of arrest kuno ang ating Tatay Digong. Pero tingnan mo anong pinakita doon, wala. It is all a bluff, no? Kung titingnan nyo. Kaya yung sinasabi nyo, sinasabi nilang talagang aarestuin na daw doon sa Davao City. Tapos ngayon sinasabing ano na raw yung tawag nito, what we call this, meron na daw exercise lang daw. Ito pinakita kanina doon sa GC. Yan. Pinakita nila at saka sinabi dito, this pertains to the preparation of PRO 11, Police Region Office 11, for possible law enforcement and public safety operations in connection with the impending implementation of warrant of arrest against former President Rodrigo Roa Duterte by the International Criminal Court or ICC through the International Criminal Police Organization, Interpol. So malinaw na malinaw yung exercise na ginagawa nila, yung exercise ginagawa nila para sa hulihin yung ating Tatay Digong. Tanong, sino pa gusto magtanong kay sir? Kasi taga Davao to, sasagot lahat. Boss, bali, ano ba tayo ngayon? Anong araw ngayon? Sa Webes kasi magpupunto Davao kami. Gagawin namin ng isang kalye survey. Sa palagay mo kaya, ano kaya magiging resulta sa aming gagawin? Nako. Sa palagay mo, lalamang doon si Nograles? Ay, naku, medyo bihira yata. O ewan ko. Siguro uuntog yung ulo ko. Magpapaputol ako ng ulo ko. Sigurong siguro, amunin to. Tingnan nyo mukha ko. Magpapaputol ako ng ulo. Kung pagpunta nyo sa Davao, magkalye survey kay Tataas si Nograles. Okay. Copy. Handang-handa ako niyan. Kasi alam na alam ko talaga na mananatili ang mga Davaoeño sa mga Duterte. Ilang taon na namin nasubukan ng mga Duterte. At ayaw namin magkakagulo ulit ng Davao. Tingnan nyo anong nangyari doon sa holdapan sa Ilocos. Anong nangyari? Yun ay ang isa sa mga ginagawa nila ng mga kalaban ng mga Duterte, ang guluhin ang Davao. Kasi yun nga, ang slogan namin is, Davao, life is here. Itong mga na yun, mga naiinggit to sa kung ano ang anong suporta ng Davao City. Kaya ang ginagawa nila,
ginugulo ang Davao. Hindi, ngayon na. Kasi papatap ko sa ito eh. Ano daw yon? Itap mo to. Dadaan mo na. Ay sir, kahit sabi niyo po taga Davao po kayo. Kailan po kayo nagpunta dito po sa Manila, sir? Kagabi Para lang. kagabi lang, para sumuporta po talaga. Para kay sumuporta Tatay po. Digong. Oo. So ano po yung ticket? Ay, ako kasi madali lang kasi ako dati nasa ano na talaga ako, yung religious seminar. Hindi, nakano pa siya nung siya, Kuya Mami. Thank you po. Hindi, dito siya sa... Ito kung maaalala nyo, Ano pong mensahe niyo para kay Tatay Digong, sir? Mr. President, sa buong buhay ko sa Davao City, 2 beses lang kita nakita personal. Pero kahit yun man lang ang pagkakataon na nakita ka namin, alam po ninyo na kaming mga Davaoenyo, hindi ka po namin bibitawan. At kung ano ang mangyayari sa iyo ngayon sa pagka-aresto sa iyo, kami ang nasa unang daan na magmamarcha para bawiin ka sa kanila. Ihanda namin ang aming sarili sapagkat binigay mo rin ang buhay nyo sa amin. Isinakripisyo mo yung buhay nyo sa amin, ang iyong reputasyon para sa aming mga Pilipino. Kaya ngayon, panahon na rin na kami na din ang at least babawi sa lahat ng mga sakripisyong ginawa mo. Kaya Duterte gyapon atuan ni Bay. Yes! Duterte! 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 O yan, Simulat pa talaga. si Sige. Kuya Ito, sama sa kung mapapansin nyo. Pakita mo nga Kuya mga pictures. Ito yung mga pictures na talagang saksing-saksi ako sa pagkakagulo doon sa KOJC. O ayan, nakalitrato pa kami ni Bato doon. Si Bato. Oo. Kalbo lang ako ngayon. Ayun oh, may diwatang dumaan eh. Ayun oh. Oo nga. May diwata dumaan eh. Ayan. At saka mapapansin mo, dito talagang binigay namin ang suporta. Ayan. Kaming mga maisog sa Davao. Oo, ayan, may buhok ka pa niyan. May buhok pa ko niyan. Parang bata ka pa. Oo. Sa picture lang kasi ako bata eh. Boss, at least doon sa observation mo, yung nangyaring hulapan doon, ano yung, ano mo doon, kuminto mo doon, ito ba Okay. ay planado? Sa observation lang. Okay, una, ito ang pagkakabasa ko. Una, ang nang-hold up doon na balita ang taga Albuera, Leyte. Alam naman natin kung kaninong lugar talaga ang Leyte. Pangalawa, sa pagkakaintindi ko, sinong tanga ang magmumotorsiklo, dala-dala ang hulong firearms sa kalagitnaan ng Davao City, Ilustre, alam nyo sa Ilustre, kapag pupunta kayo dyan sa San Pedro, lakpo, lalakarin nyo lang, makakarating na kayo ng barracks. Lalakarin nyo lang, makakarating na kayo ng City Hall, San Pedro Cathedral. Ngayon, sinong tangang motorsiklo, walang helmet, overloading, nagdadala ng firearms na parang lang nagdadala ng gitara, tapos susulong doon, lulusob doon para mang-hold up. So makikita mo yung galawan. Marami nga yung question doon, saan yung pulis na nasa daan? Na alam naman talaga natin ang Davao, bawat kanto niyan, yung visibility ng pulis, ewan ko kasi iba na kasi ang regional director doon ngayon eh. Oo, iba. Lahat naman, ang pagkakalam ko sa amin, yung mga pulis na nasa PRO 11, nilipat sa ibang mga presinto at estasyon. Ngayon, ang mga, mostly sa mga pulis dyan sa Region 11, hindi na mga taga Davao. Hindi na taga Davao. Kaya ngayon, ang nangyari, hinold up kagad nila doon, tapos, tingnan nyo pa yung motor na ginamit, Rusi. Tapos ngayon, ang hold up pa nila, pawn shop na nagkakahalaga ng at least 100 million. Ang pagkakaalam ko, 100 million mag-hold up ka, ang gagamitin mo talaga, sasakyan. O di kaya, planado and very organized. Sabi daw ng spokesperson doon sa Davao, si De La Rey yata yun, sabi niya mismo, ang nangyari daw ay organized crime. Paano pagkaka-organize yun? Sinisipa-sipa pa nga ang motorsiklo, hindi umandar eh. Ngayon, ang isa doon na huli, akala mo yung pulis, akala mo malang batang Quiapo ang action eh. Na parang sinasabi na huli kagad, alam mo, basang-basa na namin na lahat yung planado. Planado lahat yon. Basang-basa na namin, bakit? Wala sigurong tangang holdupper na mag-iikot-ikot sa syudad na may daladalang long firearms. Mostly, sa mga holdapan talaga, tiningnan nyo mo, sa mga holdapan talaga, ang gagawin talaga, as much as possible, nakatago ang mga armas eh. Yun, balandara talaga yung armas sa labas. At saka doon pa lang sa motorsiklo, 3 na sila, which is overloading.
ang Davao City is one of the city that is na pinaka-stricto pagdating sa traffic rules. Ang tanong, saan sila galing papunta bago silang papunta sa Illustrate? Bakit walang nakakakita sa kanila? Kasi nga, planado. Doon na nila, hold upan na nila, tapos yung isa, ay yung dalawa patatakasin, yung isa huhulihin. Planado lang lahat eh. At saka kung very organized crime pa lang yun, ako mismo taga Davao ako. Alam na alam ko pasikot ng Davao. Hindi ako tangang doon tatakbo sa papuntang bangkeruhan kasi alam ko ang bangkeruhan matraffic yan. Bakit sila doon tumakbo? Kasi nga sinasadya nila na magpapahuli yung isa. Kasi planado yung ginagawang uldapan doon sa Davao. Kasi ang isa doon umamin, ginawa nila yon para bulabukin lang talagang Davao City. Sa palagay niyo sir, bakit lagi na lang po mga Duterte ngayon ang dinadivert lagi sa mga issue na kung tutuusin wala naman po talaga na sa posisyon si Tatay Digong kasi ordinaryong Pilipino na lang po siya. Bakit po kaya lagi na lang pong isinasama sa mga issue si Tatay Digong? Anong tingin niyo po doon sa ganong sitwasyon? Alam nyo, matagal na akong talagang believe kay Tatay Digong. My very hero. Matagal ako believe. Alam nyo bakit? Unang-una si Tatay Digong is a political genius. He is a tactician. Alam niya ng kalaban. Kaya nga minsan si Presidente Duterte, hindi natin nababasa yung mga desisyon niya. Kasi he is unpredictable. At dahil ganyan ang kanyang laro, si Presidente Duterte ay magaling siya sa mga tinatawag nating paglalaro sa politika. Na halos ang mga kalaban na nalilito kung anong bawat hakbang nila. Kasi si Pangulong Duterte, naka 1 moves na pa lang siya, 10 moves na. At ang pinakamalakas pa dyan, yung kanyang impluensya pa rin sa mga Pilipino. Nananatili yung napakalakas na karisma at impluensya ng ating Pangulong Duterte. Kung titingnan yung mga tao, naghihiling pa kung baka sana man lang ibibigay namin ang kalahating buhay namin sa dating Pangulo para man lang mas makapaglingkod siya ng mahabang panahon at ng mas malakas. Alam mo na nalulungkot lang tayo kasi matanda ng ating Pangulo, ang ating dating Pangulong Duterte. Pero kung sa titingnan nyo, lahat ng mga efforts na ginagawa niya, hinaharap niya. Kaya kung titingnan nyo mga kapatid, bakit maraming nagtutulig sa mga Duterte? Kasi alam nila, si Tatay Digong lang ang makakapadiretso sa kanila sa Inidoro. So yun po yung sa tingin nyo po na kung bakit lagi na pong sinasama ang Duterte sa mga issue na dapat hindi na po kasama si Tatay Digong dahil which is ordinaryong Pilipino. Ordinaryong Pilipino siya. Pero kahit ordinaryong Pilipino siya, yung kanyang kapangyarihan sa mga tao, yung mga kapangyarihan niya sa tao ay talagang kaya niyang magnetin ang mga tao. Kumbaga para siyang magnet na hinihigop niya yung mga tao. Kasi kahit sa ayaw natin, alam nyo, ang dating Pangulo, ang pinaka-prinsipyo niyan, ayaw niya ng politika. Gusto niya trabaho lang. Kaya titingnan nyo, panahon na sinabi na i-impeach si Vice President Leni Robredo. Anong ginawa ni Duterte? Sinabi niya, tigilin nyo yan. Tigilan nyo, stop it. Kasi binoto siya ng sarili ng Pilipino. Yun ang sinabi niya, stop it. Itong presidente natin ngayon, walang paninindigan Bakit? Walang experience. Sir, kung nanonood po ngayon si PBBM po, ano po ang mensahe niyo sa kanya at ang mga advices po? Mr. President, hindi naman ako gaanong katalino, pero I address you as Mr. President. Parang awa nyo na po, mag-resign ka na po. Kawawa na yung Pilipino Siya yung una sinabi mo, gagawin mong 20 per kilo yung bigas. Ngayon, kung hindi pala bababa ang presyo ng bigas, mas mabuti yung ikaw na lang yung bababa. So, step down siya. Step down. Step down. Maawa ka sa amin, alam nyo, hindi lang sa mga current Pilipino, sa mga kasalukuyang Pilipino, pero para na rin sa mga paparating pang Pilipino, ang kinabukasan ng mga Pilipino. Sino magbabayad ng mga utang? Ang mga anak, ang mga apo na paparating ngayon sa bansang ito. Kaya maawa ka naman po sa amin. Sir, yung 20 pesos na sinasabi nyo, yung 20 pesos na sinasabi nyo, 1/4 lang yun sa 1 kilo, no? Ang layo-layo Diba, nga ang layo? Kaya nga sabi ko, kaya lagi ko sinasabi, kung hindi nyo naman pala kaya pababain ang presyo, mas mabuti pa kayo na lang po ang bababa. Pero sabi ng mga taga-suporta ni PBBM pangarap lang daw yun. Hindi naman pala pangako. Ano ba pagkakaiba ng pangarap at pangako? So, bakit nyo sinabi nyo na pangarap lang pala yun?
Ayun ang sabi nila talagang pangarap eh. Alam mo yung mga supporters din ni PBBM, ewan mo ko kung may high ba yung mga utak nila kasi ito titingnan mo. Sino bang maayos na tao na sasabihin kakatanim lang aanihin na kaagad? Ayun sa flood control sir na nabangga na which is 5,500 na flood control project na sinabi naman talaga ni PBBM noong last na zona niya na tapos na, nagawa na. So after nun ay nakarma agad siya. So nagkaroon ng bagyo, binangga daw ng barko yung flood control. Ano po masasabi niyo doon? yung sinasabi na nabangga ng barko. Ngayon, kung ganun pala ang presyo at ang halaga ng tinatawag nating proyekto niya, bakit pa, saan galing yung barko na yon? Yung isa pa pong bagyo noong sa Bicol naman po, ang sabi naman po, na-overwhelm lang po daw. Na-overwhelm, tapos sasabihin ganong presyo, pero nakikita nyo yung budget, nakikita nyo talagang napakalaki ng budget, pero tawag nito, hindi masyadong mataas ang quality ng proyekto. Bakit? Nasa bulsa ang importante ngayon eh. Tingnan mo, I remember when President Duterte nung nakaupo siya bilang presidente, ang dami niyang napagawa, mga skyways, tulay, Cordoba tulay sa Cebu, ang Panglao International Airport. Alam mo, nag-i-enjoy ako ngayon sa Panglao International Airport kasi ako palipad-lipad ako ng Davao City to Cebu. Tapos saka ka pa pupunta ng Bohol, magpapascrap ka pa papuntang Tagbilaran. Ngayon, mai-enjoy ko yung direct flight ng Davao to Bohol. Bakit nagkaroon ng direct flight Davao to Bohol? Dahil kay Pangulong Duterte. Kung pupunta kayo sa Panglao Airport, makikita yung nakasulat doon, inaugurated by President Duterte. Ngayon, itong ating kasalukuyang Pangulo ngayon, magtatatlong taon na. 3 years, midterm na. Saan ngayon ang mga proyekto dito? Wala namang ibang ginawa si Marcos, kundi puro quadcom na lang yung nandyan. Yung mga quadcom. Wala, puro mga Duterte. Tapos kapag sawa na yung mga tao sa mga Duterte, doon na naman tayo sa West Philippines eh. Dinadivert nila yung mga issue para lang tayong mga tao pasunod-sunod na lang sa kung ano ang mga sinasabi ng mga media na meron ding mga under the table. Kaya ngayon, imbes na dito tayo tututok sa mga West Philippines na yan, tututukan muna natin yung pagpapabalik ng mga budget sa PhilHealth ng Supreme Court. Sir, isa pa po panawagan po kasi ng ating mga kababayan na magpa-hair follicle test po si PBBM. Sang-ayon po ba kayo dito? It is very, very important. Kung titingnan nyo, sinasabi nila, si Pulong Duterte, yung aming congressman sa Davao, sinasabi nila na addict daw, may connection daw sa droga. Pero yun pa ang unang nagpa-hair follicle test doon mismo sa Davao City. Ngayon, ang inaantay natin, itong si President Marcos. At ngayon, naalala ko nung balita, tinatanggihan niya. Sabi niya, why would I do that? Bakit ko gagawin yan? Hindi ka ba talaga sigurong nasa tamang pag-iisip? Kailangan mong gagawin yan kasi kinakailangan at karapatan naming mga Pilipino na malaman na nasa tamang pag-iisip kang paglilingkod sa bayan. Correct. Hindi pwede yung hindi namin alam na sasabihin mo, why would I do that? Bakit ko gagawin yan? Kasi karapatan naming malaman na talagang nasa tamang kamay kami ng Pangulo. Nasa tamang pag-iisip yung leader ng bansa. Bababa na lang ako dyan sa sa may heritage. Bakit? Kunin ko na lang yung motor Dyan pala yung motor. para tawag dito. Sige, pandaran sa heritage. Opo. May heritage lang. Yung teka, naisip ako isang magandang tanong. Kasi hearing yun. Yun yung kaso ni Torre. Pinaso niya kay tatay. Yes, Sir Benito Kapitid. Uwi tayo muna. Ito nga, iniisip ko pa itatanong ko kay Sir eh. Magaling sumagot si Sir eh. Klaro kung saan dinala Ay, sa atin. Wala talaga. Dadaw sa atin. Wala daw. Nandun pa nga sa NAIA. Si Bongo nasa NAIA pa rin. Ano sa naiya pa rin? Pero ako, ito sino yung naka-live dyan? Ato ako. Pag-mute lang po. O sige, mute ko lang saglit ha. Mute.